Tayo po muna mag-pray. Our Heavenly Father, kayo po ang Diyos na dakila, kayong Diyos na matapat, kayong Diyos na hindi nagbabago, kayong mabuting Diyos na marapat sambahin, nakilain, pasalamatan. Kayo ang Diyos noon, ngayon, at sa darating na panahon. Ang Diyos na nakakabatid ng bawat iniisip at nilalaman ng puso ng bawat isa. Ang Diyos na banal na dapat lapitan ng may pagpipitagan at pagkatakot. Kayong Diyos na hindi kayang malapitan ni numan. O Diyos, napakabanal po ninyo na kami ay hindi karapat-dapat sa pagsambang ito. Ngunit minarapat niyong kami ay magtipon dahil sa inyong anak na si Jesucristo, na siya yung sentro, siya yung ulo ng iglesia, na binili ng kanyang banal at buhay na dugo, at siya namin, Panginoong, nagiging pag-asa. Hindi lamang sa katubusan ng lahat ng aming mga kasalanan, kundi sa bawat sandali ng aming pamumuhay sa mundong ito, na sa bawat pagkakataong kami ay bumabagsak pa rin sa pagkakasala. Ang dugo ng Panginoong Hesukristo ang patuloy na lumilinis sa amin at patuloy na nagtatakip ng puot nyo sa amin dahil sa aming mga kasalanan. Kaya sinasamba po namin kayo at pinaparangalan. Ihanda niyo po ang aming mga puso sa umagang ito. Sa labas ng iglesia ay napakaraming mga salita, mensahe. Subalit ngayon, Panginoon, bihagin niyo po ang aming puso, ang aming isip, upang pakinggan ang inyong mabuting balita. Na kami bilang iglesia, as your church, you said, Lord Jesus, that we are the salt of the earth. Nawa maunawaan namin ang kahulugan nito sa aming mga buhay, sa aming pagtalakay ng natitirang larawan ng iglesia na aming tinatalakay sa pulpitong ito. Purihin at sambahin muli ang inyong ngalan, O Diyos. Purihin po kayo. Napakabuti nyo. Purihin po kayo. Amen. Malapit na po nating wakasan ang ating tema tungkol sa larawan o sa metaphor ng church sa Bible, kung paano inilarawan ng Biblia ang iglesia. Na ang iglesia po ay kawan ng Diyos, the flock of God, and it speaks about the love and care of God for His people. Nandun ang kanyang pangangalaga, pangangasiwa sa kanyang bayan, sa kanyang mga hinirang. The church as the bride of Christ, ang babaeng pakakasalan ni Kristo, it speaks about the spiritual union na mayroon ang church sa ating Panginoong Hesukristo sa second person of the Holy Trinity. Ang iglesia bilang tahanan ng Diyos, the church as the dwelling place of God, it speaks about the indwelling presence of the Holy Spirit among God's people. At nakita po natin sa mga nakaraang mensahe na ito mula dito sa pulpit, ang malalim at natatanging kaugnayang mayroon ang Panginoong Hesukristo, ang Triune God sa iglesia, sa kanyang bayan. Mahalaga ang church sa Panginoon dahil binili niya ang church ng malaking halaga mismong ng kanyang dugo. Narinig din natin ang iglesia bilang body of Christ, isang paglalarawan ng katawan, na kung saan it talks about the relationship na mayroon ang bawat kaanib sa loob ng iglesia ng Panginoon, na bawat miyembro ng iglesia ay bahagi ng nag-iisang katawan at may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan sa loob ng iglesia. The church as the pillar and buttress of the truth. Ang iglesia bilang haligi
at suhay ng katotohanan, it speaks about the message of truth that the apostles and the prophets have spoken, referring to the gospel, the good news of our Lord Jesus Christ. Kaya po sa dalawang natitirang sermon, para po wakasan na natin ang tema na ito, atin po muling babalikan ang Sermon on the Mount sa Matthew chapter 5, verse 13 to 16, na itong dalawang ito na natitira ay tumutukoy sa iglesia bilang asin ng lupa o ng daigdig at liwanag ng sanlibutan. So yun po yung ating dalawang natitirang paksa na tatalakayin upang mailarawan natin, maunawaan natin itong metaphor na ito na ginamit sa Biblia patungkol sa iglesia ng ating Panginoon, patungkol sa bawat isa sa atin as we relate to our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. So sa dalawang natitirang sermon na ito, the church as the salt of the earth and the church as the light of the world, ang ating pong bibigyan ng pansin, ng diin, ay yung ating relationship sa sanlibutan ito. How do we relate to this world, to the people outside of the church? How do we function? What is our role? What is our calling? Our message to the world that is in total darkness, alienated from God and from His Son. Ano yung mensahe natin sa mundong ito na hiwalay sa Diyos at sa Kanyang anak ng ating Panginoon? So the church as the salt of the earth. Yan po yung ating paksang tatalakayin ngayon. Siguro naalala nyo, ito ay tinalakay na ng ating kapatid na Dennis kasi bahagi ito ng Sermon on the Mount, chapter 5 to chapter 7 ng Book of Matthew. We're done with that. Subalit, nais ko muling talakayin ito dahil napakahalaga nito sa atin bilang church ng Panginoon. Kung paano po tayo magiging mabuting influence at tagapigil ng kabulukan sa sanlibutang ito na pinagaharian ng kadiliman at ng kasalanan. So mahalaga po ang pag-uulit ng sermon. You know, it is through the Lord's blessing of grace upon me that for the past 17 years of my pastorate in this church, I never even repeated a sermon. And that is the grace of God. Because I believe kahit mamatay ako, I cannot exhaust the content of the scriptures. But why is it important, again, na ating balikan ang nakaraan ng sermon, although ito ay si Brother Dennis ang nagpahayag sa ating kalagitnaan? Mahalaga ito. Sapagat mismong sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang ikalawang sulat sa 2 Peter chapter 1, verse 12 to 13. Ito yung sinabi ni Pedro. Basahin natin. 2 Peter 1, verse 12 to 13. Tungkol sa pagpapaalaala sa kahalagahan ng mensahe. Sabi sa verse 12, "Kaya't lagi kong hinahangad na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na." You see? Lagi niyang hangarin na ipaalala, to remind the Christians tungkol sa mga bagay na mahalaga, tungkol sa ating Panginoon. Bagamat ito inyong nalalaman na, sabi niya, at kayo'y pinapatibay sa katotohanang dumating sa inyo. So may layunin pala kung bakit kailangan palaging magpaalala. Kahit ulit-ulitin yung salita ng Diyos, ito'y paalaala para patibayin ang katotohanan ng dumating na sa atin. Inaakala kong tama, sabi sa verse 13, na habang ako'y nasa toldang ito, ay gisingin ko kayo ng isang paalaala. So makikita natin yung hangarin ni Pedro na gisingin, pukawin ang kanilang kamalayan tungkol sa katotohanan alam na nila, to be reminded of the truth that they already have. At importante ang salita ng Diyos. Ano po? So kahit ilang beses nating ulit-ulitin, basahin ang Biblia ng paulit-ulit, it is very important because it will strengthen our knowledge and faith in our God. Kaya pwedeng ulitin ang sermon. Ano?
Okay, ulitin natin ang sermon. Para magpaalaala na tumibay tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. So, nais kong anyayahan ng kapulungan na tayo po ay magsitayo para basahin natin ang salita ng Diyos. Atin pong buksan sa Mateo 5:13. Kung kayo po ay may mga hawak na Biblia, ang Biblia ngayon nasa cellphone na, no? Pero mas gusto pa rin natin gamitin ang hard copy ng ating banal na kasulatan. Okay, so kung niyo po nakita na, samahan niyo po ako sa pagbasa sa Matthew chapter 5, verse 13. Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Tayo po ay makakaupo na. You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. So tingnan po natin itong asin. Sino sa inyo hindi gumagamit ng asin? Lahat tayo gumagamit ng asin. Ano ba itong asin? Ito po ay komposisyon ng dalawang element, ng dalawang chemical. Yung tinatawag na sodium at yung tinatawag na chlorine. Okay? Sodium chloride, asin. Okay? Yun po yung komposisyon ng asin. At mula sa ating mga karagatan ay milyon-milyong toneladang asin ang makukuha. So napakasagana ng asin. Kaya nung nakaraang ibalita na namamatay na ang industriya ng asin, diyan sa may parting Las Piñas, wala na nag-aasin sa Pangasinan. Ano ho? Dahil doon sa tinatawag na table salt or yung iodized salt, may mga ganyan, eh dapat siguro ay pansinin ito ng pamahalaan sapagkat importante itong asin. Mura pa ba ang asin ngayon? Alam ko itong pinakamurang bilihin sa palengke na yung asin. Saan ginagamit itong asin? Siyempre, number 1, pampalasa. Pampalasa ng pagkain. Ano ho? Kalawa, pangkalusugan. Alam na po ba ninyo na ang function ng salt o sodium sa ating katawan, ito po ang nagbibigay ng balance sa mga fluid na dumadaloy sa ating mga ugat, sa ating katawan. At ang ating pong katawan, ito po ay nilikha ng Diyos na may kakayanang mag-regulate ng asin ating ipinapasok. So, ang tamang consumption ng asin, ayon sa World Health, ay 5 gramo lamang araw-araw. Kaya kung kayo mahilig sa bagoong, sa alamang, sa toyo, sa patis, baka more than 5 grams ang inyong natitake, ay delikado po yan sa ating kalusugan. Mahihirapan ang ating bato, ang ating kidneys na bumomba ng bumomba. Dahil kinakailangan tayong mag-release ng fluid at tayo may uhaw na uhaw kapag tayo ay mayroong ganitong sobrang asin. So yan, pangkalusugan, pampalasa, pangkalusugan, at ang pinaka-importante na ito yung nilalaman na mensahe ngayon sa salita ng Diyos ay yung tinatawag na preservative or pang-preserba. Sapagkat ang mataas na konsentrasyon ng tinatawag na asin sa isang pagkain, halimbawa, ay pumapatay ng mga bakterya na naroroon sa pagkain. Kasi ang kayang gawin ng asin ay pumatay ng bakterya, kaya nape-preserve niya yung pagkain. So, napakaganda nito. So, inaalis po ng asin ang maraming tubig na siyang madalas pamugaran ng mga bakterya sa mga pagkain. Kaya preservative ang asin. Sa iba pang mga pagsusuri ko, pagsasaliksik, tinype ko yun sa Google. Ang asin pala, pwede nang gawing baterya ng mga sasakyan. Baterya. At meron ngayong isang technology na gagamitin yung kalawang, 50% ng kalawang o rust na mula sa bakal, at 50% ng sodium pagsasamahin yan para gumawa ng baterya. Ay napakaraming kalawang. Kala natin ang kalawang walang pakinabang. Ngayon, pakakalabangan na yung kalawang gagamitin sa baterya. So, ganyan po nila dinidevelop. So, dumudunong talaga ang tao. Kung gano'n, mabuti ang asin. Tama? Lalo na sa mahilig magluto dyan. No?
Kung walang asin, anong meron? Toyo, asin din ho yun. May sodium din ho yung toyo tsaka patis. Di ba? Puro asin yan eh. So, salamat sa Panginoon sa asin. Galing sa Diyos ang asin. Napakaraming pakinabang ng asin sa sangkatauhan. Ito ay ginawa ng Diyos para pakinabangan ng kanyang mga nilikha. So, tingnan po natin, saan ginamit ang asin? Ano ang pinagamitan ng asin sa banal na kasulatan? So, balikan natin yung Old Testament. Sa Old Testament po, lalo na sa Leviticus chapter 2, especially sa verse 30, makikita natin doon na ang mga handog na iahandog na pagtatapat, yung tinatawag na loyalty offering na mga butil na iahandog sa Diyos ay dapat haluan ng asin. At yan ay tinatawag na tipan ng asin, the covenant of salt. Yan ay nasa Leviticus 2:13. Sinabi doon, timplahan mo ng asin ang lahat ng iyong butil na handog. So may halong asin yung ihahandog, ito may butil. Huwag mong hayaang ang iyong butil na handog ay mawalan ng asin sa pakikipagtipan ng iyong Diyos. Lahat ng iyong mga alay ay ihahandog mong may asin. So nakikita natin na mismo ang asin ay iniutos ng Diyos na ihahalo para magpaalaala sa mga Israelitang maghahandog ng loyalty offering sa Kanya kung ano yung tipan na meron ng Diyos sa kanila. No? It serves as a reminder, a symbol of God's promise, God's pledge for them that they are God's people and God is their God. So ito ay isang bond. Alam niyo ako ay madalas na gumagamit ng mighty band at isang malaking pagkakamali sa akin ay pag gumamit ako ng mighty band, minsan may mga tira na pala dito kasi pinipisil ko yon. Pag pisil kong gano'n, hindi ko naman agad tinatanggal. Ay kumakapit po. Ban na ban yung dalawa kong daliri. Hirap na hirap po akong tanggalin. Ano ho, hanggang sa nasugatan ho ako dito, mainit. Minsan ganun ho yung function ng brain, siguro dahil sa sakit. Anyway, pero yun po yung ban. Yun ang sinisimbolo dito ng paghahalo ng asin sa loyalty offerings. At maging doon po sa aklat ng mga bilang, sa Numbers, chapter 18, verse 19, muling binanggit yung tinatawag ng covenant of salt. Kaya ko po gustong maunawaan natin ito, bakit ito ginamit ng Panginoong Hesukristo para sa iglesia na kayo ang asin ng sanlibutan o ng lupa. Because hindi lang basta gumamit ang Panginoong Hesukristo nang walang pagtukoy mula sa nakaraang pangyayari sa kasaysayan ng Israel. At doon sa bilang 18:19, sinabi doon, lahat ng banal na handog na ihahandog ng mga anak ni Israel sa Panginoon ay aking ibinigay sa iyo, referring to Aaron and his sons, sa mga saserdote, at sa iyong mga anak na lalaki at babae na walang hanggang bahagi. Ito ay tipan ng asin, magpakailanman sa harap ng Panginoon para sa iyo at sa iyong binhi na kasama mo. So tumutukoy itong covenant of salt doon sa tipan ng Diyos kay Aaron at sa kanyang mga angkan o mga anak. At sila ay gumagamit nitong tipan ng asin. No? Ibig sabihin, it is a covenant of salt before the Lord forever. Pang walang hanggan, magpakailanman. Sabi doon. Kaya dito, makikita natin na binibigyan din dito yung duration ng tipan ng Diyos. Ano yung duration? Yung hangganan, yung duluhan. Kaya parang isang bagay ay tumagal. Ang isang pagkain, halimbawa, ay tumagal na hindi mabulok, nilalagyan ng asin. So ito ay symbolical, mga kapatid, sa duration ng tipan ng Diyos sa kanyang bayan. Ano yon? Magpakailanman. Ganyan makipagtipan ng Diyos sa atin. Tayo madalas hindi tapat sa ating tipan sa Diyos. Di po ba? Pero ang Diyos, magpakailanman nananatiling matapat sa kanyang pangako. So this is the picture of salt as used in the Old Testament, kung paano ginamit sa Old Testament. Now, let's go to the New Testament. There are at least 8 occurrences or 8 mga pagbanggit ng salitang asin sa banal na kasulatan. And 7 out of these 8 occurrences
ng salitang asin ay nasa Gospels, Matthew, sa Mark at sa Luke. At ito ay ginamit lahat ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pagtuturo. Napakaganda, ano ha? 7 out of 8 occurrences of the word salt ay ginamit, mismong lumabas, sa mga labi ng ating Panginoon. Ito ang number 1, yung ating text, Matthew 5:13, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, paano may babalik ang alat nito? Mark chapter 9, verse 50, mabuti ang asin, ngunit kung tumabang ang asin, sino ang inyong ipagpapaalat dito? Magkaroon kayo ng asin sa inyong mga sarili at kayo magkakaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Luke 14:34, mabuti ang asin, subalit kung ang asin ay mawala ng kanyang lasa, paano may babalik ang alat nito? So yun po yung 7 pagbanggit ng asin mula sa labi ng ating Panginoong Hesukristo. At ang nag-iisang pagkakagamit ng asin ay ginamit ni Apostol Pablo sa Colosas, Kabanata 4, talatang 6, na sinasabi ni Pablo, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na may timplang asin, upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Ito naman ay tumutukoy sa pakikipag-ugnayan, pakikipagkomunikasyon ng mga mananampalataya sa mga tagalabas, labas ng iglesia, na dapat ang ating mga pananalita ay magbibigay ng asin, ng alat. No? May magiging comforting, encouraging, pagmumulan ng hindi ng away, kundi ng pag-iisip ng mga taong nakakausap natin tungkol sa Diyos. No? So, yan po yung pagkakabanggit ng salitang asin sa banal na kasulatan mula sa Old Testament at sa New Testament. At dito sa ating pinag-aaralan, sinasabi ng Panginoong Hesukristo, mabuti ang asin. Nakita natin yung kapakinabangan ng asin. Salt is very good. At ayon po kay Pastor John MacArthur tungkol dito sa pagiging mabuti ng asin, mabasahin ko po ang kanyang sinabi. Tinagalog ko na po. Sabi ni Dr. John MacArthur, noon pa man ay mahalaga ang asin sa lipunan ng tao. Kadalasan ay mas mahalaga kaysa sa ngayon. Sa ngayon parang ang asin walang kwenta masyado. Dahil sa rami ng alternatibo. Kung walang asin, di mitoyo, Pero nung unang panahon, ayon kay Dr. John MacArthur, napakahalaga ng asin. At sa panahon ng sinaunang kasaysayan ng Griego, ito ay tinatawag na theon. Theon, na ang ibig sabihin ng asin ay banal. No? So ganun nila pinapahalaga ng asin noong unang panahon. Ang mga Romano ay naniniwala na maliban sa araw, yung ating kinitingala, walang mas mahalaga kaysa sa asin noong unang panahon. Kadalasan ng mga sundalong Romano, ang binabayad sa mga sundalo na Romano ay asin. Ang pasweldo ay asin. At mula dito sa kaugaliang ito na gumagamit ng asin bilang pampasweldo, ayon kay Dr. John MacArthur, diyan nagmula ang katagang hindi sulit ang kanyang asin. Ibig sabihin, hindi sulit ang kanyang kinita, ang ibinigay sa kanya. So, noong unang panahon, napaka-importante pala ng asin sa Griego, sa Romano. At sabi pa ni Dr. John MacArthur, sa maraming paraan, naunawaan ng mga tagapakinig ni Jesus habang siya nagsasalita tungkol sa asin, maging Griego man sila, Romano man sila, o Hudyo man sila, ng asin ng lupa, pag sinabing asin ng lupa, ito ay kumakatawan sa isang napakahalagang kalakal, a prime commodity of that period of time. Bagamat hindi maunawaan ng karamihan sa kanyang buong kahulugan, alam nila na sinasabi ni Jesus na ang kanyang mga tagasunod ay dapat makakaroon ng mahalagang tungkulin sa mundo. Ano man ang iba pang kinakatawan nito, bukod yan sa ang mga tagasunod ni Jesus ay magiging napakahalagang papel na gagampanan sa mundo, ano man ang kahulugan nito o kinakatawan nitong asin sa lupa, ito'y nagpapakilala lamang na para kay Jesus ay napakataas ng halaga ng asin. Pero sa ating ng panahon, wala.
Hindi kayo kikita ng malaki pagka asin ang inyo ibinenta. Di ba? Tama, kasi pag bumili ka ng 1 kilo, yun nga akong binili kong asin, 2 kilo lang. May nagturo sa akin pastor na, Pastor, yung tubig, haluan mo ng 2 kutsarang asin at siya mong inumin, ilagay mo sa rep, lagi mong inumin at bababa ang iyong high blood, yung blood pressure. Parang iniisip ko yun, ano kaya? Pag sinubukan ko, yun nga asin na nagpapataas ng blood pressure, hindi ko nga subukan. Kaya hindi ko nagamit. Nariyan pa ho. At tagal na niyang asin na yan. No, nariyan pa. Sige, pwede niyong gamitin pag gusto niyo. No, so, ibig sabihin, noong unang panahon, mahalaga, pero sa ating panahon, ay, hindi masyado. Pero sa Panginoon, sabi niya, mabuti ang asin. Di ba? Kaya naunawaan ng kanya mga tagapakinig. Yeah, we agree that salt is very good, very important commodity. Kasi kaya mabuti ang asin, malaki ang pakinabang ng tao sa asin. No? Kahit nga yung ating katawan nagpuproduce ng asin. No? Lalo pag ikaw'y pinawisan, tikman mo yung balat. Anong lasa? Asin din yon. Kaya importante yung asin. Paano? Sabi ng Panginoon, kung mawala na itong alat ng asin, kailan ba nawawala ang alat ng isang asin? Pag may napahalong ibang sangkap. Haluin mo ng maraming tubig. Di ba? Ang alat, hindi na ganun kasing alat. Lalo na haluan mo ng tubig na may asukal. Ano mangyayari sa asin? Baka matalo ng tamis. Di ba? Ay haluan mo kaya ng suka. Mawawala ang alat. Kapag may napahalong ibang sangkap sa asin, mawawalan ng alat. Yun lamang ang tanging paraan para mawala ang alat ng asin. Kapag may napahalong ibang sangkap sa asin. Kaya ang paglalarawang ito ng ating Panginoong Hesukristo sa iglesia bilang asin ng lupa ay tumutukoy sa katangian ng iglesia na ang iglesia ay maging mabuting impluensya sa sanlibutan. Nang sanlibutan ito ay pinaghaharian hindi ng Panginoong Hesus, kundi ng kadiliman at ng kasalanan. Sapagkat ang sanlibutan ito ay nasa kabulukan. Ano ba yung kabulukan ito? Simula nang bumagsak si Adan sa kasalanan at pagsuway sa Diyos, ang sanlibutan ito ay mayroong moral and spiritual decay. Bulok na moral at bulok ang spiritual ng mga tao sa daigdig. Pag tinignan natin ng mga tao nakabihis na maganda, sa kabila ng pag-unlad ng mga tao, sa kabila ng taas ng na-accomplish ng mga tao sa pamagitan ng siyensya, sa pamagitan ng matagumpay na engineering at industriya, sa kabila ng naabot ng tao tungkol sa space science na pinag-aaralan ng kalawakan, pumupunta sa buwan, pumupunta sa Mars, sa kabila ng pag-angat ng tao sa karunungan sa technology, sa food production, sa cyberspace, sa internet, mga kapatid, sasabihin ko ang katotohanan, binabanggit ng salita ng Diyos, ang daigdig na ito, ang mga taong wala kay Kristo ay morally and spiritually bankrupt. Ganyan ang kalagayan ng mga taong wala sa Panginoong Hesukristo, na sa kabila ng naabot na karunungan ng tao, sa kabila ng ganda ng kanyang bahay, sa kabila ng taas ng kanyang pinag-aralan, sa kabila ng ganda at mahal ng kanyang dinadala at minamanehong sasakyan, sa kabila ng maunlad ang kanyang buhay, napakalawak ng kanyang ari-arian na gusto pang kamkamin yung iba, sa kabila ng kanyang pagiging sikat na artista at mayamang politiko at maimpluwensya sa kaloob-looban niya, ay naninirahan itong kabulukang moral at espiritual. Magandang tingnan ng labas.
Ngunit kung wala kay Kristo, mga minamahal ko, ang naghahari dyan ay kabulukan. Kaya tayo ay ginawang asin ng lupa, ng daigdig, para mapigilan ang paglaganap at pagpapatuloy sa pagbagsak ng moral at espiritual na kabulukan ng sanlibutan ito. At darating ang panahon na itong kabulukang ito ng mga tao ay lubusan ng tatapusin ng ating Diyos. Susunugin sa apoy ang lahat na nagtataglay ng kabulukang ito sa isang walang hanggang apoy ng pagdurusa. So ito yung kalagayan ng daigdig. Kaya sabi ng Panginoon, kayo ang asin ng daigdig. Kaya sa pagsasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad noon, at tayo, mga nakay Kristo, tayo alagad din ng Panginoon sa ngayon, kung sinabi niya sa kanyang mga alagad, kayo ang asin ng sanlibutan, tayo din na nakay Kristo ay ganito rin. Tayo din ay asin ng sanlibutan ito, ng kasalukuyang henerasyong ito ng mga tao sa daigdig. Ito po ay nagpapakita kung ano ang bahagi, ang role ng church sa daigdig na ito na nasa ilalim ng kabulukang moral at espiritual. Na bilang kawan ng Diyos, bilang bayan ng Diyos, bilang pamilya ng Diyos, bilang kasintahan ni Jesucristo, tayo ang iglesia na nasa daigdig na ito upang magsilbi tayong asin, upang mapreserba ang daigdig mula sa tuloy-tuloy na pagkabulok na moral at espiritual. At tayo ang binigyan ng ganitong turing ng Panginoong Hesus. Sabi po ni Dr. John MacArthur, kapag inalis ang church sa daigdig, sa sanlibutan ito, ano mangyayari? Ayon sa kanya, patuloy na bubulusok pailalim sa hukay ng kasamaan patungong impyerno ang sanlibutan ito. Sapagkat lalo maghahasik si Satanas ng kanyang mabagsik at masamang kapangyarihan sa sandaigdigan kapag inalis na sa daigdig na ito ang iglesia. Yan ang ating turing sa atin ng Panginoon. Sapagkat sabi pa ni Dr. MacArthur, napipigilan ng pananatili ng church sa daigdig ang paghahasik na ito ni Satanas ng kanyang pinakamatinding kasamaan. Kaya tayo pala'y naririto. No? Dahil tayo ay gagamitin ng Panginoon para mapreserba, para mapigilan ang paglaganap ng espiritual at moral na kabulukang ito na ngayon ay common sa lahat ng mga taong wala sa Panginoon. Kung ganon, malaking responsibilidad ito, hindi po ba natin naiisip? Walang ibang po pwedeng gumawa ng mga bagay nito kundi ng iglesia. Kahit anong gawing reforma sa pulis, sabagat may mga pastor na nagtuturo ng moral values formation. Kahit anong gawing reforma sa mga taong gobyerno, pag hindi ang Panginoong Jesucristo, ang Ebanghelyo, ang siyang nadala at naituro, na kaya kayo'y ganyan, kayo'y patay sa kasalanan, kayo'y hiwalay sa Diyos, at anumang pagbabago hindi nyo kayang gawin sa inyong sarili, kailangan ninyo mayamang biyaya ng Panginoong Jesucristo. Sino ang magdadala ng mensaheng iyan, mga kapatid? Kanino ipinagkatiwala ang mensahe ng Ebanghelyo? Sa atin. Kaya napakalaking responsibilidad na maging asin, magkaroon ng alat sa masamang daigdig na ito. At kailangan din nating maunawaan na posible pa lang tayo mawala ng alat. Kasi sinabi ng Panginoon, kayo ang asin ng sanlibutan, kung mawalan ng alat, wala ng pakinabang. Tatapak-tapakan, tatapon na lang sa labas, tatapak-tapakan ng mga tao. Ibig sabihin, mawawalang saysay. Hindi ito nangangahulugan na kung kayo at ako na kay Kristo,
ay mawawalan ng ating kaligtasan. It talk about losing our salvation. It talks about the influence we have in this world. Sapagkat ang ating kaligtasan ay hindi naman nakabatay sa ating pagiging asin. Sa ating gagawin para ang mga tao ay mapigilan ang kabulukan. Ang ating kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Wala tayong naging bahagi, mga minamahal ko. Ito lamang ang pagkatawag na meron tayo sa daigdig na ito as we relate to this world full of sin. We are to be the salt among them. Kaya mga minamahal ko, kapag nawala ng lasang asin, gaya na sinabi ko, mangyayari lamang ito kapag may napahalong ibang sangkap. So, ating i-relate ito sa spiritual nating kalagayan. Ibig sabihin, kung ang ating magiging mensahe sa mga tao ay may halong ibang sangkap, hindi na ito purong asin. No? Mawawalan tayo ng alat o lasa at magiging walang kasaysayan, hindi mapapansin ng tao, tatapak-tapakan na lamang, walang kwenta ang church na yan. Walang mabuting epekto sa sanlibutang makasalanan kapag nasangkapan tayo ng ibang sangkap. Ang ating pananampalataya ay nasangkapan ng ibang sangkap at ang ating pamumuhay sa liwanag ng paghahari ni Kristo ay nasangkapan ng ibang sangkap, diyan mawawalan ng lasang alat ng ating asin. Sa halip na magbago tayo ng pag-iisip patungo kay Kristo na palaging nakatingin kay Kristo, marahil ang ating kaisipan ay nahahaluan ng pagtingin sa ibang mga sangkap na mayroon sa sanlibutang ito. Nahahaluan ang ating asin ng ibang sinisinta, ibang pinagkakaabalahan at ibang pangangatuwiran, diyan na magsisimula ang mawalan tayo ng alat o impluensya sa sanlibutang ito. Kapag nauna ang mga bagay na nasa sanlibutan kaysa sa kaharian ng Diyos, kapag nagiging prioridad na ang mga bagay na nating nakikita, nalalasahan, nahahawakan, na narito sa sanlibutang ito, kaysa sa maging pangunahin sa atin ang kaharian ng Diyos at ang mamuhay ayon sa kanyang kalooban, tiyak na mawawala ng alat ng ating asin. Yan ang sangkap na tinutukoy ko na kapag napahalo sa ating pananampalataya at sa ating pamumuhay, tiyak aalisin itong alat sa mata ng mga taong nasa kadiliman pa. Kaya kapag nangyari ito, wala tayong mabuting impluensya sa mga nasa sanlibutan. Nakakalungkot, baka sabihin pa nila, wala pala kayong pinag-iba sa amin. Kristiyano pa naman kayo. Kapag nangyari ang mga bagay na ito. Kaya importante ang larawang ito ng iglesia ay asin ng daigdig. The church as salt of the earth. Tayo mga kapatid narito. At kayong mga kapatid na kasama naming sumasamba sa online. Tayo mga kapatid sa Villa Carolina Bible Christian Church ay asin ng Barangay Tunasan, asin ng Katarungan Village, asin ng poblasyon, asin ng NBP, asin ng Calindola, asin ng Southville, asin ng San Pedro, asin ng Muntinlupa. But the big question is, where is our influence among these people? Are they getting attracted to Christ through our testimonies? If we are to observe the world today sa labas ng iglesia, the world distant from the Lord, without the church and the gospel of Christ, I could say, like what Dr. MacArthur
declares, patuloy sa pagbulusok ang daigdig na ito patungo sa kasamaan. Kaya importante po na makita natin how can we function as salt, as preservatives to prevent the moral and spiritual decay of this world as we are called the Church of the Living and True God. Paano? How can we function? How can we be the salt of the earth? And I have two ways or means, dalawang paraan para tayo maging asin ng sanlibutan as a church of the Lord. Number one, through the church message. Sa pamagitan ng mensahe na meron ng iglesia para sa mundo na nasa kadiliman. And number two, through the church manners. Through the church message, that is the gospel, and through the church manners. Kaya sa school merong good manner and right conduct. The conduct, ibig sabihin ng manner, the conduct which stems from the gospel. Because in ourselves, if we take a look on ourselves, nandun pa rin yung sting of sin, nandun pa rin yung kapangyarihan ng kasalanan na kumikilos sa atin. No? Kaya importante itong mga bagay na to, pamamaraan na ito, para tayo maging asin ng sanlibutan ng daigdig. So, una, through the church message, and that is the gospel. My question would be, what kind of message shall we bring to this world full of darkness, under God's wrath? Number one, ito yung mensahe natin na dala sa kanila, that there is God to whom every person is accountable. Mayroong Diyos na ang bawat isang tao ay magbibigay ng sulit ng kanyang buhay at sarili sa Diyos na ito. And this God has revealed Himself in the pages of the Scriptures. This God is not made by human hands or a product of one's mind. Hindi siya inimbento ng kamay ng tao o inisip ng kaisipan ng tao, na marunong na tao. Ang Diyos na ito, siya ay banal at matuwid at makatarungan, and He doesn't leave any wickedness unpunished. That is the message that we need to tell the world. You are accountable to God. You will be subject to His judgment. You are under His divine judgment. Because He is holy, you are a sinner. Unless you repent from your sin, you will remain in His wrath. And time will come when you leave this world, you will face the final judgment of death, the eternal death, damnation in hell. This is the message that we need to tell this world, mga kapatid. So we need to proclaim to them that the true God. Hindi yung iniisip natin itong gusto kong Diyos. The true God. Second, we need to tell them about men, who we are. That God created man, Adam and Eve, for His own glory. So that man will eternally live for God. Is the very purpose why God created man, for His own glory, so that they may live for Him. But we know what happened. Ano nangyari? Bumagsak si Adan sa kasalanan, sa panunukso si Eva ni Satanas, at dahil diyan, siya ay kumatawan sa lahat sa sangkatauhan dahil sa kanyang kasalanan at pagbagsak, naapektuhan ang buong sangkatauhan at ang lahat ng tao ay nagkasala dahil sa kanilang asosasyon kay Adan. At iyan ang nagdala sa tao sa sanlibutan sa spiritual at moral na kabulukan. Yan ang mensahe tungkol sa tao. There's nothing good that dwells in me, says the Apostle Paul. Yan ang mensahe.
Hindi ka matuwid sa harapan ng Diyos. Nasa ilalim ka ng kanyang hatol. Kinakailangan mong maunawaan ito. Yan ang mensahe na dala natin sa sanlibutan ito. At anuman ang gawin ng tao, hindi niya magagawang kalugdan siya ng Diyos. Hindi niya magagawang maaahon siya mula sa kanyang pagiging makasalanan, mula sa kanyang pagiging nasa ilalim ng puot at hatol ng parusang kamatayan ng Diyos. Wala siyang kakayanan na tanggapin siya ng Diyos. Hindi siya aariing matuwid ng Diyos. At wala siyang pag-asa sa kanyang sarili. Ang tao ay bagsak sa kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Ngunit sa awa, because of the mercy, the love, and the kindness of God, He never totally abandoned men in their sin. This is the gospel. Sa kabila na mga tao ay walang kakayanan, nasa ilalim ng puot ng Diyos, ngunit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, hindi niya hinayaan ang mga tao ay magpatuloy na walang pag-asa. Ano ang ginawa ng Diyos? Ibinigay niya sa tao ang utos. 10 utos ibinigay sa mga Israelita. At maging sa mga Gentiles, meron ding nilagay na utos ang Diyos sa kanilang mga budhi. No? So, dahil sa utos na ito, ang layunin ng pagbibigay ng utos, whether it's written in the code, sa pamagitan ng scriptures para sa Israelita, at maging yung utos para sa mga Gentiles na walang scriptures, kundi nasa kanilang puso, no? Ang layunin niyan ay para maunawaan ng sangkatauhan ang miserableng kondisyon na meron sila. Na sila ay makasalanan, sila ay may kasamaan, at sila ay nasa ilalim ng paghatol dahil hindi nila kayang sundin ang kautusan ng Diyos na nakasulat at kautusan ng Diyos na inilagay sa kanilang mga budhi. Yan ang gustong ipaunawa ng Diyos, kaya ibinigay niya ang utos para sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan at tumakbo palapit sa Diyos. Alam natin na ang kautusan, sabi ni Apostol Pablo, ay nagpapakilala ng kasalanan sapagkat kung walang kautusan ay hindi makikilala at maunawa ng kasalanan. Kung walang utos, walang lalabagin. Kaya ang role ng utos, ng kautusan ay ipakilala ang kasalanan. At walang kakayanan tayo para mailigtas ang sarili mula sa hatol ng Diyos kapag sinunod natin ang kautusan. Sapagkat ang kautusan ay hindi makapagliligtas. Ang tungkulin ng kautusan ng Diyos ay ipakita sa atin ang ating pagkamakasalanan at ang ating mga pagsuway upang makita natin ang ating miserable kondisyon. At bawat pagsuway natin sa kautusan ay kasalanan. Kung nalabag natin ang isa sa 10 utos, nagkasala pa rin tayo. Kaya ang paggawa ng di pinagagawa ng Diyos, ano ba nakapaloob sa kautusan ng Diyos? You shall not. You shall not. Wag mong papatayin ang iyong kapwa. Thou shall not kill, di ba? Halimbawa. Bawal. So kapag ginawa mo yon, nagkasala ka sa kautusan ng Diyos. Tama? Nagkasala ka sa Diyos. Ngunit akala natin, yun lang yung binagbabawal ng Diyos. Sapagkat maging ang kautusan, meron ding bahagi na ipinag-uutos. You shall do this. Honor your father and your mother. Di po ba? Make the Sabbath holy. Di po ba? So, yung positive side ng law, pag hindi mo ginawa, nagkasala ka. Yung negative side ng law, pag ginawa mo yung bawal, nagkasala ka. Saan ka pupunta? Nasa ilalim ka ng sumpa dahil sa hindi pagsunod sa kautusan.
na kahit anong gawin mo, hindi maaalis ang sumpang iyan. Ngunit napakaganda naging pangako ng Diyos. Sapagkat alam ng Diyos na walang makakasunod sa kanyang utos. Nais lamang ng Diyos na maunawaan ng tao ng kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaya mismo ang Diyos na ang nagsabi na maglalagay ng kautusan niya sa kanilang mga puso. At ito ay para sa iglesia. Sabi ng Propeta Jeremias sa 31:33, bilang pangako ng Diyos sa kanyang bayan, sabi niya, ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at silang aking magiging bayan. I will put my law in their hearts. Ito ang gagawin ng Diyos. At ito'y ginawa na ng Diyos sa sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus. Sabi pa sa Ezekiel 36, talatang 25 hanggang 27, pangako rin ng Diyos sa kanyang bayan, kasama ng iglesia, wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng espiritu, ng aking espiritu, upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mga minamahal ko, ito ay nangyari sa isang taong ipinanganak na muli. Inalis ng Diyos ang pusong matigas at pinalitan ng pusong may pagkamasunurin. Ito ay tanging gawa ng Diyos at ito ang mensahe nating dadalhin sa sanlibutan. Sa inyong kalagayang moral at espiritual na kabulukan, wala kayong pag-asa. Kahit anong pagbabago ang inyong hangarin sa inyong sarili, kahit gano'n kayong napakaganda sa paningin ng inyong kapwa, sa paningin ng Diyos, bulok at mabaho kayo. Dahil sa inyong bagsak na kalagayan, ako ang gagawa ng paraan para inyong kalagayan ninyong iyan ay mabago sa aking paningin. I will put my law, my own spirit within you. At naganap ito, mga kapatid, sa panahon ng unang pagdating ng ating Panginoong Hesus, dinala niya sa atin ang liwanag. Siya yung liwanag ng mundong ito na bagsak sa moral at espiritual niyang kalalagayan. Kumilos ang Holy Spirit upang buhayin ang patay na kaluluwa ng mga taong makasalanang nakinig sa mensahe ng gospel ng pagliligtas ni Jesus. Nagsisi sila at nampalataya sa Panginoong Jesus. At ipinagkaloob sa kanila ang banal na espiritu at naging kabilang sila sa kawan ng Diyos. Ngayon, balikan natin ang kautusan. Nananatili tayo mga kapatid na hindi natin kayang ganapin ang kautusan na hinihingi sa atin ng Diyos. Kahit na tayo ay tinubos na ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat sabi ko nga, hindi tayo maililigtas ng ating pagsunod sa kautusan ng Diyos. No amount of obedience can change our status in the eyes of God. We are both sinners and saints at the same time. Pero meron nangyari. The good news is this. Ang perpektong pagsunod ni Jesus sa kautusan ay ginawa niya para sa ating hindi makasunod sa kautusan ng Diyos. His perfect obedience is also counted to us, mga minamahal ko. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ako naparito para baliwalain ang kautusan. I came not to abolish the law, but to fulfill it. Upang gawin ito, upang sundin ito, upang ganapin ito, para sa inyo na hindi makasunod. Kaya ikaw at ako na iglesia ng ating Panginoon, kabilang sa church, ikaw ay pinapaging matuwid na
ng ating Panginoong Hesukristo nung ikaw ay manampalataya sa harapan ng Diyos, ikaw ay ginawaran ng katuwiran ng Diyos. Katuwiran ng Panginoong Hesus. Inalis na ng Diyos ang kanyang puot sa iyo dahil sa kanyang anak na iyong sinampalatayanan. At ito'y gawa ng biyaya ng Diyos sa iyo. Ang pagbuhay sa iyong patay na kaluluwa, ang kaloob na pananampalataya sa iyo para ikaw ay magtiwala kay Jesus. Ang pag-aaring matuwid ng Diyos sa iyo, ang pagpapatawad sa lahat mong mga kasalanan noon, ngayon at mag-isa darating na panahon, at ang kalakip na pangako ng buhay na walang hanggan, yan ay pinagkaloob na sa iyo nung ikay manampalataya sa Panginoong Hesukristo, pagkarinig ng gospel, at yan ay hiwalay sa iyong mga gawa. There's nothing in you that contributes to your salvation. Not even your good works can contribute to your salvation. The only qualification that you have in order for you to be saved is that you are a sinner under His wrath. But God has mercy on you. That's the gospel that we need to bring to the world full of sinners under total darkness, mga minamahal ko. Yan ang mensahe na dapat daladala ng church sa ngayon, sa mga taong nasa labas, upang dalahin sila sa katotohanan, upang sila ay magkaroon ng kaunawaan patungkol sa napakagandang balitang ito, ng pagliligtas ng Panginoong Hesukristo para sila'y ganap na magsisi at magtiwala rin kay Jesus lamang para sila'y maligtas mula sa matinding parusa at hatol ng Diyos dulot ng kanilang asosasyon sa nagkasalang Adan. Ngunit nakakalungkot, mga kapatid, mga minamahal ko, sapagkat ibang gospel ang karaniwang napapakinggan sa mga iglesia ngayon na naturingang ibangheliko, mga kapatid, sapagkat sa kagustuhan nilang dumani ang kanilang miyembro, ang makakaanib nila. Ang main concern ng message ng mga churches sa ngayon ay palayo na sa gospel, sa ibanghelyo na naka-anchor sa history ng pagliligtas ng Diyos sa taong makasalanan, sapagkat ang Biblia ay aklat ng pagliligtas ng Diyos sa taong makasalanan sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ano yung mga mensahe ang dinadala ng mga iglesia? Sa kagustuhan dumami ang mga miyembro. Ang kanilang idea ng kaligtasan ay ganito sa mga mensahe na ating mapapakinggan. Ang kaligtasan ay hindi kaligtasan mula sa apoy ng impyerno, mula sa hatol ng Diyos maging sa buhay na ito, liban sila magsisi at manalig. Ang kaligtasan para sa kanila ay kaligtasan mula sa mga pagdurusa habang nasa daigdig na ito. Kaligtasan mula sa paghihirap sa buhay na ito. Kaligtasan mula sa kawalan ng kapayapaan sa kalooban sa buhay na ito. Sa halip ng maging mensahe nila ay ang kaligtasan na may kinalaman sa kanilang mga kasalanan. At kung hindi nila ito maunawaan, they could assume that they are in Christ, that they are Christians, but in the eyes of God, they are not. Their understanding of salvation is very shallow. Ang mensahe ng kaligtasan na dala nila, very therapeutic. Their message of salvation is attracting lots of unconverted people. For these unconverted people to feel good about themselves and to be successful in whatever they do, that is their message. Most of the churches today, the sermons are very comforting. The sermons are very positive, very encouraging, very uplifting messages, but it does not contain the very gospel of our Lord Jesus Christ. And the sermon is something like this: how to feel good about yourself, how to overcome depression, how to have a full and successful life, learning to handle your money before it handle you. The secrets of successful family living,
how to overcome stress. These brothers and sisters, my friend, is not the gospel at all. And they wonder why they're not being blessed. Maybe something is lacking because of their obedience. At kung hindi sila pinagpapala ni Lord, because it might be something to do with their own obedience to the Lord. And so for them to be blessed by the Lord, they need to become obedient to God. So we can see here the return to the law. Bumabalik tayo sa pagiging obedient for us to be blessed. At ano ba ang kanilang definition ng blessing? Not the blessing we have in Christ, not the blessing of salvation and forgiveness of sin. Most of the blessing that they proclaim is about this. The blessing of health, the blessing of material wealth, the blessing of peace, inner peace, the blessing of joy. And these blessings, quote and quote, is achievable here and now. And Joel Osteen calls this your best life now. Your best life now. Ang concern ng kanilang mga sermon ay ang law, hindi ang gospel. They have to try more, serve more, in order for them to be blessed. But their concept of blessing is not the blessing of Christ, the blessing of forgiveness, the blessing of salvation. What their concept of blessing is all about? The here and now. Not the eternal, not the future. These are the messages. We are being bombarded with this kind of sermons every now and then. No gospel. Human-centered. Sa halip ng ginawa ni Christ, ang maitaas, ang may pangaral, ang maging sentro ng mga messages ng mga churches ngayon, ang nagiging sentro ng mga messages sa ngayon ay may kinalaman na sa tao, sa sarili, maging sa ginagawa ng tao para sa Diyos, at maging sa ginagawa ng iglesia. Pero wala o kulang tungkol sa pagbanggit sa ginawa ng Panginoong Hesus. Sabi po ni Dr. Michael Horton sa kanyang aklat na Christless Christianity, if you're not happy, perhaps you have fallen out of God's favor and blessing. Only those who are completely surrendered can be confident that they are in God's plan A. Now, here are the steps to living the victorious Christian life. Are you following the steps? Do you have enough faith? Are you praying enough, reading the Bible enough, witnessing enough, serving the church enough, loving enough? If you do this, then you will be victorious in your Christian life. Kung hindi ka raw masaya, sabi ni Dr. Horton, marahil nahulog ka mula sa pabor ng Diyos, mula sa pagpapala niya. Kaya hindi ka masaya, wala sa iyo blessing ni Lord. Tanging ang mga taong, quote-unquote, ganap na sumuko, those who are fully surrendered to God, sila lamang ang maaaring maging makaranas ng tinatawag na plan A ng Diyos. Ang tinatawag, God wants to give you the best. This is second best, but this is the best. Are you looking for the best? Kasi kaya hindi best na nakukuha mo, kulang pa. Ngayon, narito ang mga hakbang sa pamuhay para maging matagumpay ka sa iyong Christian life. Sinusunod mo ba itong mga steps na to? Sapat ba ang pananampalataya mo? Sapat ba ang mga panalangin mo? Sapat ba ang panahon mo ng pagbabasa ng Bible? Sapat ba ang iyong mga
Paglilingkod sa simbahan, sapat ba ang iyong pagmamahal sa iyong kapwa? Law. Bumabalik ka sa law. In order for you to be blessed, wherein in fact you are already blessed in Christ. Because our concept of blessing is totally different from the eyes of the world. Sabi pa ni Dr. Horton, the diet of imperatives becomes just a burdensome and human-centered as the older legalism. It's just legalism light. And when we burn out on one program, there's always another bestseller movement or plan around the corner. Ang pagkain na ito ng mga imperatives ay nagiging kasing bigat at nakasentro sa tao tulad ng mas matandang legalismo. Legalismo rin, kaya lang mas magaan. At kapag naisagawa na natin ang isang programa, palaging may isa pang pinakamahusay na mabebenta o isang movement o isang plano sa paligid ng sa kanto dyan, na pwede pa nating isagawa at i-adapt. Marami pa mga seminars and conferences tungkol dito. Ngunit kulang o walang pag-aaral sa mga doktrinang Kristiyano. If you will notice, most of the seminars, conferences, and trainings are centered on what Christians do rather than what Christ has done. This is not the gospel. We are being bombarded by the law. More work. Work until such a time that we become burnout and we feel empty because we do not rely on the sufficiency of Christ. So we have this tension between the law and the gospel. Ito'y nagkakaroon ng di pagkakaunawa. Tunay na di pagkakaunawa. What is the law? What is the gospel? Ano ba ang kautusan? Ano ba ang gospel? Ang kautusan ay para ipakilala ang kasalanan. Hindi ka para bumalik doon. Para kalugdan ka ng Diyos. Para pagpalain ka ng Diyos. Pinagpala ka na ng Diyos. Ang gospel, hiwalay iyan sa'yo. Ang gospel ay tanging ang Diyos lamang ang gumawa. It is about what God has done to you and for you. We are saved by the gospel and not by the works of the law. It is very clear in the scripture. Christ has completed our salvation when He died on the cross for us. Kaya nakakalungkot kapag ang mga messages na nadadali natin sa mundo ay nakasentro pa rin sa ginagawa ng tao at magagawa ng tao at nakasentro sa kayang gawin ng church, nakasentro kung paano magiging blessed, whether physically, whether materially, or even become angat sa spirituality as compared to other people, or about our personal obedience and conversion experience, para lamang ma-inspire yung mga taong nakikinig, ngunit wala si Christ. Yan ba yung laman ng mensahe na dapat natin ikalat sa daigdig? Or we need to go back to the gospel. Nasa ilalim ka ng puot ng Diyos at tanging si Kristo lamang ang makapag-liligtas sa iyo. Because the gospel is centered on the redemptive work of Christ. Hindi tayo niligtas ng Panginoong Hesukristo out of poverty. Hindi tayo iniligtas ng Panginoong Hesukristo out of sicknesses and diseases. Hindi tayo niligtas ng Panginoong Hesukristo mula sa malaking utang sa bangko, o mula sa pagkalugi sa ating negosyo, o mula sa mahihirap na sitwasyon sa ating buhay, o mula sa anumang mabigat na problema suliranin, o mula sa tinatawag nating mabigat na pagsubok o pagdurusa. That is not what Christ has redeemed us for. In fact, it is very hard to live as a Christian in this world. We have to go through the narrow way, to enter in the narrow gate, which is full of difficulties and trials. But we have a God of grace. That during the time of our sufferings, we can pray. We can pray. So if our concept of salvation is basically for the here and now in this world, that is not the gospel. You need to widen your understanding of salvation. That is, you are saved from God's wrath due to sin when you believe in Christ alone.
That is the gospel. Tayo tinubos ng Panginoong Hesus mula sa galit, mula sa puot ng Diyos because of our sins. At sa pamagitan ni Christ, tayo ay isinama niya sa kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay, at muli rin tayong mabubuhay sa panibagong katawang panglangit na kailanman ay hindi na paghaharian pa ng kasalanan. You know, I struggle with this kind of body that I do have here on earth. Naoperahan na ako, nagkaroon ako ng prostate. Up to now, I'm in pain. But praise be to God. Praise be to God because there's a promise of a new body. I will journey in this earth. Magkakasakit at mamamatay. But praise God! For me to live is Christ and to die is even more gain. Because this world is passing away. This is not our permanent dwelling place. We have a dwelling place, Psalm 90, verse 1, in God Himself. Anong ginawa ng Panginoon? Inialay ng kanyang sariling buhay. Ang kanyang dugo ay tumigis para tayo ay malinis mula sa ating mga kasalanan. Because without the shedding of blood, there's no remission for our sin. Sabi pa ni Dr. Michael Horton, nothing, I will repeat what he said, nothing the church does extends, completes, or fulfills Christ's all-sufficient, once and for all completed work of living, dying, and rising for sinners. So enough about us. We are the sinners He saves, not the redeemers He inspires. End quote. Sa Tagalog, walang ginagawa ang church na nagpapalawak, kumukumpleto o tumutupad sa lahat ng sapat at minsan para sa lahat na natapos na gawain ni Kristo, ang kanyang ginawa noon nung siya ay nabubuhay, nung siya ay mamatay, at nung siya ay muling bumangon para sa mga makasalanan. Tama na ang tungkol sa atin, enough about us. Tayo ang mga makasalanan na kanyang inililigtas, hindi ang mga manunubos na kanyang binibigyang inspirasyon. H. Richard Niebuhr, isang theologian, na pumuna, alam tawag po sa ganyan mga mensahe ngayon, liberalism. That's not orthodoxy. Liberal messages. Liberal, very shallow. Sabi po ni H. Richard Niebuhr, noong taong 1930, sabi niya, nag-offer siya ng tinatawag na description nitong uri ng mga messages na ito. Noong 1930 nagsimula, ngayon nandito pa rin. Ang sabi niya, tungkol sa mga ganitong uri ng mensahe na nakakumakalat sa daigdig, hindi gospel. And I quote, a God without wrath brought men without sin into a world without judgment through the ministrations of a Christ without a cross. Wow. Ang isang Diyos na walang puot ay nagdala ng mga tao na walang kasalanan sa isang mundo na walang paghatol sa pamagitan ng mga ministeryo ng isang Kristo na walang krus. In other words, this is the liberal message. And we are bombarded outside with this kind of messages. At yan ang mga mensaheng kalimitang narinig natin sa marami mga churches ngayon. As they try to connect to the lost world, as they try to convince this world of people, the unconverted people, madalas one-sided lang ang kanilang mga messages, puro na lang nakasentro sa blessing, 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 without the true blessing of the gospel. Ano ba yung mga mensahe na yan? God loves you. He wants to bless you. He's the one who can fulfill what is lacking in your life. Jesus is your peace, your source of peace of mind. You have no peace because you don't allow Jesus to take full control of your life. At kapag tinanggap mo si Jesus, maging mapayapa ka, panatag ka, masaya, at maaayos ang iyong buhay. Where is the gospel, church?
Is there mention of sin? That you are under God's wrath? Kung hindi ka magsisi, impyerno ka. Magsisi ka, manampalataya. Tanging kay Kristo at maliligtas ka. Napaka-attractive ng mga ganitong uri ng sermons. But there's no gospel. No gospel at all. At yan ang mga madalas natin napapakinggan ngayon. And I can say this is not the true gospel of the Lord. Kailangan mo ba si Jesus para lamang umayos ang iyong buhay sa daigdig na ito? Para lamang maging mapayapa ka at masaya ka sa araw-araw? Kailangan mo ba si Jesus dahil bawat minute? O kailangan mo ba si Jesus dahil bawat minuto, bawat sandali ng iyong buhay, ikaw ay nasa ilalim ng puot ng Diyos at ikaw ay mamamatay ng walang maasahan mula sa Diyos, liban na lamang kung ikaw ay magsisi sa harapan niya at manampalataya sa Panginoong Jesus. Why do you need Jesus? Why do you invite Jesus to take full control of your life? What is the underlying motive in you? And that speaks who you are in the eyes of God. Kaya ang dapat maging mensahe na dapat nating ipangaral ay ang gospel sa mga nasa labas. Kaya kung hindi sila makinig, normal naman yun dahil sila ay under what? 2 Corinthians 4 verse 4. Ang Diyos ng sanlibutan ito ay binulag ang kanilang mga mata upang hindi lumiwanag sa kanila ang mensahe ng mabuting balita. The God of this world has blinded their eyes so that they will not believe. But our job, our mandate, our calling is to be salt and to bring this message. And we are not the Savior. We present to them the Savior. We preach and we teach and we invite them to come to the church for them to realize who they really are before God. That is our duty. It's not to give them what the messages that they wanted to hear. So the second point of this message is this. Paano tayo maging asin ng sanlibutan? Through the message and through our manner. So what should be our conduct in this world, mga minamahal ko? What kind of life as we as a church ought to show to the world? As salt of the earth, how can our actions and deeds be used by God to bring about a godly influence in the lives of this unbelieving world? Anong uri ng action, ng mga gawain ang ating dadalhin? Actually, hindi natin ito gagawin para lamang magpa-impress. Actually, this should become natural for us who are already in the new creation. This is only practical thing that we can do. And believe me, this is very important. What manner? Through worship. Sa tuwing tayo'y sumasamba rito, every Lord's Day, nagaganap din sa atin ng pagiging asin ng daigdig. Why? Because outside the church, people of the world, the unconverted, worship other gods. The world worship material goods. The world worship leisure and entertainment on the very Lord's Day. But you, here you are, worshiping Christ. Isn't it a way to prove that this is our God? Christ is our God, and Him alone should be worshipped. Every time you come here, every Lord's Day, you proclaim to the world whom you worship and how you are related to the one you worship. So huwag pabayaan ang pagsamba. The men of the world worship their money and other forms of gods. The men of the world worship their religious leaders, their religious founders, even their wrong dogmas and teachings on morality, but away from Christ. Kaya sa ating pagsamba sa Diyos sa araw na ito na Kanyang itinakda,
nakikita ng mundo ang church. Bakit nagkakaisang umaawit ang mga mananampalataya? Bakit sila nagpupuri? Bakit sila sumasamba sa Diyos? Bakit sila nananampalataya kay Yesu Kristo? Anong meron kay Yesu Kristo na wala sa akin, sa aking sinasamba at sinasampalatayanan? Bakit sila nagagalak sa pagliligtas ni Jesus? Sa kabila ng kanilang mga pagsubok, kahirapan na naranasan sa buhay, bakit sila nagpapatuloy sa pananampalataya? These, mga kapatid, ang hindi pa natin na ipapakita marahil sa sanlibutan ito. Bakit tayo may pag-asa? Hindi lamang sa buhay na ito na tayo tutulungan ng Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan, kundi lalo't sa buhay na paparating. Bakit tayo ganitong uri ng humanity? Dahil kay Kristo. Kaya patuloy natin siyang sambahin. Tayo po'y manalangin. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat. Kayo ang tumawag sa amin, Panginoong Jesus, bilang inyong asin sa daigdig na ito. And we have the message to tell this world about the gospel. There's good news. At itong good news na ito, Panginoon, ay akmang-akma, hindi lamang sa sanlibutan, kundi para din sa amin. Na every time we fall into sin, there you are, interceding on our behalf, Lord Jesus. There you are, remaining our mediator between our God and us. There your ministry in heaven for us, interceding on our behalf. Every time we commit sin, every time we fall short of your glory, and it happens a lot, Lord, you remain faithful to your church, to us. And so allow us to respond in worship. May our worship be acceptable to you. Help us to tell the people of this world who you really are and what you have done. Not what we are doing, but what you have done. Thank you, Lord. Amen.